It's 4:30 a.m. in the morning. Welcome to my YouTube channel, Kuya Mon Vlog. Toothbrush muna po tayo bago magluto. Inis, then hilamos muna po mga guys. Hilamos muna. Ang ng tubig. Guys, ang ilan na tubig dito sa manggahan. Pero pwede na rin po tiyagaan. Yes. Pwede na po tiyagaan kayo sa wala. Oh. Ay na po. Tagal tubig ang yun. Wah. 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 Now, mga guys, it's time for cooking. Check time. Tamo, bilis oh. Gumising ako kanina, ano pa lang eh, 4:00, ano pa sabi ko po, 4:17. Ang bilis eh, 4 ano na agad oh, 4:25, nagilamos lang ako at nag-ano toothbrush. Ayan po mga guys, ang susunod na gagawin, magluluto na po tayo. Ito po mga guys, oh. Po yung lulutuin ko, yung gusto nyo, ipiprito ko na lang yung
porosilyo, binabain na po yan sa tubig, nakababanda sa tubig na may asin. Sakto yan bago mag-alas 5. Nakaluto na si Kuya Mon. Okay, tuloy ko na lang po. Tayo guys, prito na tayo. Ikuwari dito. Uy, sa ilalim yung mga ano eh. Ikuwari. Buti na lang ano. Wala na ano ngayon. Sa awa tulong ng Diyos, naubos ko yung mga makukulit na daga. Kaya hindi na po nag-aalala ngayon na po nasa ilalim mga utensil. Dati bago ko gamitin ito, katakot-takot na hugas ang ginagamit ko kasi ano eh, hindi nagkakabili ito eh. Nag-operation lasong tayo. Yun, naubos ko sila. Yun, wala nang pumapasok na daga, kaya kahit iwanan ko rito ng magdamag yung isda. Dati pag iniwan ko yan, kung todo-todo takip yan eh. Para kapag pag-iwan ko, ilulutuin ko lang. Ngayon, pwede mong iwan na wala akong pinag-aalala na. Okay na. Kaya lang, bahala kayo guys kung ano. Kasi sa akin, para sa akin, hindi naman masama yung ano. Perwisyo lang naman sila eh, daga eh. Kasi iba parang ayaw nung ganun naglalason. Paano piniperwisyo ka? Hindi ngayon, wala na akong problema. Kahit andyan dyan ang mga utensil namin. Yung mga guys, kasi yung utensil namin, ay sa ilalim ng lababo, yung mga ginagamit. Hindi naman pwede tambak dito para maluwag ang kilusan. Ito yung kagabi, nugasan ko yung mga plato at kutsara dito. Siyempre yung mga kawali, mga kasirola doon sa ilalim. Hindi ka nababad trip. Malinis ang gagamitin mo sa umaga. Ito po guys, sindihan na natin ang aking pagpiprituhan. Dati nung umaga, pagkagising mo dito, may mga ano dyan oh. Yan po mga guys, yan. Paggising mo dyan, may mga tayo dyan oh, dito. Ano nyo naman yung tayo ng daga, di ba? Yung maliliit na gano'n na parang itim, na parehaba, dyan oh. Yan, tapos dito, dyan, tapos sa ilalim, di siyempre, bago mo gamitin yung utensil, katakot-takot na sabon ang gagawin mo. Tsaka yung ganito, hindi ka pwede mag-iwan ng isdang ganito. Kakagatin nila yan kahit na medyo matigas yan. Siyempre, madidiri ka dahil ano yun eh, yung pwede magkarabis o kaya kaihan nila yung lulutuin mo. Ito po guys, niluto ko gabing sabi ko yung sarsa, inanda ko na. Kaprito ko, dyan ko na lang ilalagay tapos isang kulo lang. Kasi nasa rep, kinuha ko sa rep yan na malamig yan eh. Kukuluan na. Nalagay ko siguro ng konting tubig dahil papakuluan. Tapos na yung trabaho. Yun ang ginawa ko sa kagabi. Niluto ko na itong sarsa. Yung sarsyadong rosilyo eh. Dito ko na siya ilalagay, diretso na. Hindi ko na kailangan ng utensil na lagayan ng prito. Dito ko na siya ilalagay, diretso na. Tinakpan ko nga lang ng plato kasi wala nang takip ko eh. Galing sa rep yan eh. Yan. Mantika. Yung kanol. Ito pala eh, si kanol. Si kanol Kanola. Kanola. Brother ng mantika, kanola. May tubig pa oh. Kailangan tuyong-tuyuin tsaka umpusok na. Ayan, pag naituto ko na to, pwede na umuwi kay Mrs. Kahit mga 7. Pwede ko mag-relax, magkape-kape muna pag nakaluto na ako. Pagsasayin ko pa si mama ko, tinangkuhan ko. Baka malamang ipagsayin ko pa rin pala muna siya dahil ayoko, hindi kasi kami nagsasayin ng marami, dadalaw lang kami, minsan nagsasayang lang eh. Ang hina naman kumain ng aso, kaya ito lang natira namin maghapon oh. Halos sinain ko yan, ganito lang oh. Dito lang, kinain na namin yan, dalawa kami dito lang oh. Umaga, tanghali, gabi. Hindi pa naubos, tatanggalin ko siyempre pag nagsaing ako. Siguro habang nagpiprito, salang ko lang sa kabila. Cut muna po mga guys. Magpiprito na po tayo. Sali na po natin si canola. Yan, mainit na mantika eh. Pwede na, sali si canola.
medyo dinadamihan ko na kasi ano naman to eh. Sinesave ko to eh kasi pag unang luto lang sinesave ko po itong mantika nito kasi canola naman to eh. Basta yung unang luto lang tapos pangalawa pwede pa naman lutuan ng isda yun. Kaya dinadamihan ko na kasi mas maganda yung maraming mantika eh pag nagpiprito. So ganito po yung sasalin mga guys. So ito, nabili ko po ito sa DIY. Tinuruan po ako ni Brad Ron Fernandez. Ano po ito, metal eh. Kaya pag sinalin nyo, okay lang kahit medyo mainit pa. Kasi pag mainit pa yung mantika, parang tubig pag sinasalin mo. Hindi siya kumakapit sa kawali. Dito po, metal. Yan na po siya lalamig. Ayan o, yan o, mayroon pa nga dati po yung prito nung ano naman, ang ano, ng salmon. Yung salmon na may parang may guhit na dilaw sa gilid ng katawan nila. Salmon ng tawag doon eh. Kasi may salmon na orange, yun naman yung parang may guhit na dilaw sa katawan. Yan yung natira. Unang prito nila. Basta yung mga unang prito yung naano ko dyan sinasabi ko. Kasi canola naman, sayang naman kasi kung tapon agad eh. Mahal-mahal ng canola. Awa naman ng nanay ko pag puro ko tapon ang ginawa ko sa ano. Siyempre malasakit din sa ano, naabutan lang ng kapatid ko yun eh. So guys, ipiprito ko na itong ano. Kailangan naka-ready yung takip para hindi matilamsik. Uy, nasan pang ipit? Pag prito, maganda pang ipit eh. Saan pang ipit dito? Ano saan kayo nilagay? Hanapin natin mga guys ha. Para naman dito sinugasan ko. Kutsarat, ano to? Kutsarat. Sandok. Ako ba namang sandok ang gamitin ito? Gusto ko pang ipit eh, para na ipapagpag ko yung isda pagka ano eh. Yung paghahangon ko na kaya pinapagpag kung ganun yung ipit ko eh, para walang kamantika. Isa bagay pwede na, ilalagay ko naman ito, pinipito ko na ito pagkatapos. Okay lang kahit medyo may konting mantika dahil isasama naman sa iluluto. Kailangan naka-ready takip. Ano to? Video, ano to? Critical things nung gagawin ko ngayon mga guys. Kailangan naka-ready takip para kumbaga sa gera may protection ka, naka-ready yung ano mo, yung kalasag mo. Ay. Yun. Guys, kinagtataka kayo ba't parang medyo matubig yan? Kasi ginaganyan ang ginagawa ko para ano sila, yung kumbaga sa ano, nakakapit sa buong isla yung ano. Ano po yan, tinutubigan ko ng konti. Tapos mura lang naman ng asin, marami ko nilalagay na asin. Hindi naman masyadong aalat kahit damihan nyo kasi may tubig. Para yung asin kumbaga nakakapit sa palibot ng isla kaysa bubudburan yung asin, lalamas-lamasin mo pa yun eh. Ito kapit siya. Basta pag ano yung pag nyo maigi kasi para hindi masyadong matilamsik. Tapos lagyan nyo ng gusto nyo, lagyan nyo ng konting pampasarap, konting magic sarap. Ayan. Nakano siya. Idip kasi iba, di ba? Pag asin, wala ng tubig. Technique ko lang po ito pinakita ko sa inyo. May tubig tapos nadamihan ko na lang asin kasi siyempre matabang yan eh. Para kumbaga kapit na kapit sa isda, nakapalibot sa isda yung konting alat. Hindi man masyadong magiging maalat yan kahit maraming asin yan dahil may tubig eh. Oop, ito na po, kailangan dito medyo mabilisan to. Umuusok na ba? Baka malikit pag di pa umuusok eh. Kailangan dyan umuusok na yung ano eh. Muna natin sa yung mga naitayang tang na ano sa doble ka utensil pa kasi pag salin pa dagdag hugasin pa hindi yung mga napataktak ilagay mo na rito para hindi na masyadong ano matubig habang hinihintay ko umusok yun. Yan para lagay ko rito para medyo napapayantang na yung tubig. Kailangan din na siya masyadong matubig eh. Kaya pag naglagay ka rin mabilis isunod-sunod yan eh para ma-anticipate mo yung pagtalsik ng mantika. Matatakaman mo agad ng kalasag mo. Nagluluto ka para ka rin nakikipag ano eh. Para ka rin nakikipag
Kasi pagtunggali sa sa gera. Kailangan mo ng kalasag. Ulo. Sarap sana po sa sinigang, pero okay na rin naman to pag naiprito tapos may konting sabaw naman yung sarsyado. O yung ulo ng torsilyo. Pwede na rin yun. Prito na lang din yan. Malaking torsilyo po yan eh. 2 piraso sila, 1 kilo. Kasi paborito ng mama ko ito yung mga ganitong isda eh. Papahanap pa nga siya ng sa paborito nun yung kalaso tsaka espada. Ang hirap ng maghanap ng ganun ngayon pagka depende sa panahon yun. Minsan pala walang huling ganun ng mga isda. Yan. Uy, umusok na ba? Tagal mo namang umusok. Mas lakas na ng apoy. Dito muna itong lagay ng mantika para maliwalas ang galaw ko dyan. Ayoko nang may matabig ko yan. Dito ka muna. May nakukulong pag isasalin ko. Nagkamay ako, hawakan ko to. Kala ko yung kawali kasi namin yung kawali namin. Kahit mainit yan, mahawakan mo yan. Yung may kulay itim siyang parang yung support na parang hindi umiinit. Eh siyempre minsan sa amin ako nagluluto, minsan dito. Luluto ko, nawaan ko yung pasok ako. Nandito nga pala ako sa mama ko, iba pala kawali rito. Sa amin kasi may itim ang ganito, kaya kahit hawakan mo, hindi ka mapapasok. Sinirekta ko ng hawak, ang init, sakit. Kaya may mga rin sa pagluluto eh, minsan may mga disgrasya rin na hindi sinasadya eh. Kaya mag-iingat ka rin eh, mga guys eh. Teka, hapin ko yung kanyang pot holder nga. Kasi ang nipis ng pot holder eh, nipis. Bibili nga ako ng mas maganda pa yung mga local eh, yung mga 3.20 sa palengke. Mas maganda pa yung makapal eh. Ito yung namin eh, yung parang paglabis pag ganyan. Tumatagos naman ang init. Kamali ka na ba ako yung init. Ipit ko lang para mabilis ilagay. Tapos naka-ready yung ayun pala hinahanap ko eh. Nagprito pala ako ng isang araw. Very good. Buti na lang. Kasi mas madali ito yung pagka yung ganitong pang-ipit ang gagamitin pag magpiprito kayo. Buti na lang malinis naman dito. Wala nang daga. Okay lang na ewan ko pala rito. Mabilis kasi ito ganito eh. Kaysa yung kung ano yun. Uy, uminit ng konti kasi lahat nandito. Buti hindi masyado mainit. Kundi wow, mali na naman kung nagkataon. Medyo mainit. Ito na po guys, parang umusok-usok na. Kita nyo? Kita po sa camera. Pwede na siguro yun. Hindi naman. Kasi pag umuusok na, yan, hindi maninikit yan eh. Tapos pagkalagay nyo, takpan agad. Tapos, low fire lang yung hindi sobrang lakas, hindi sobrang hina. Pero pag sa unang ilalagay nyo, kailangan malakas ang apoy para mapausok yung mantika. 1, 2, 3. Ito na po mga guys. Samahan nyo ko ha. Uy po. Para hindi ako mapasok. 1, 2, 3. Yun ako. Sakit agad habang nire-ready yung pasunod. Para yung mga unang pagnangalit ng mantika, unang tilamsik, medyo ma-anticipate nyo ng konti, medyo mahina na pag binuksan nyo. Saka yung sunod itong ibang ilalagay nyo. O kaya hinaan nyo muna ng kasi maninikit pa mamaya na paghina pagka nailagay na lahat. Teknika nyo na, huwag yung agad yung hinaan. Pag nailagay nyo na sa kanyang hinaan, yan, may sakit naman eh. Pag hininaan nyo minsan, doon na sisira ang diskarte. Mamaya ang hina pag nailagay na lahat. Naninikit eh. Pwede natin may ako mantika para mag-mix ito. Yan, takpan na siya. Tapos yan, pwede ng low fire lang. Yung hindi mahina, hindi masyadong kita nyo guys ang apoy. Ay, kita ba sa camera? Ayan, yung hindi malakas, hindi mahina. Ayan, ganyan. Kasi pag sobrang hina naman,
hindi ka makakapirito, abuti ka ng siyam-siyam. Pagka sobrang lakas naman, minsan nasusunog. Kaya ano, ganyan lang mga guys, so tingnan nyo. Hindi sobrang lakas, hindi sobrang hina. Tapos waiting ka na lang ng unti-unting maluto yan. Ito na muna natin dun. Yan. Ito muna to. Tapos, upload ko muna to. Mahaba na eh. Edit ko muna mga guys ha. Pasamantala, hanggang dito na lang muna po mga guys ha. Hindi po mga guys, gaya po ng dati. Keep safe, keep healthy. Bilyong salamat po sa Diyos. Check time muna po bago patayin. Check time. Yung mga guys, 5:30 na mag-check time ako. Yun, guys, baliktarin muna pala natin bago ko i-upload para isang uploadan, isang editan na lang. Dagdag ko na tong video na to. Magdadalawang upload pa eh, para isang upload lang. I-edit ko lang to tuloy-tuloy. Ito po, babaliktarin na natin. Kanina di ba nilagay ko? Yan, baliktarin. Yan guys, diba easy lang maggiling pagka pinainit niyo yung kawali, yung medyo umuusok na tapos bago nilagay ang mantika o yan muna po mga guys. Ito mga guys, ibiling ko na, ibaliktad ko na. Takpan lang po natin ulit. Ang susunod pong process, ilalagay ko na po siya dito pagka naluto. Pag tanggal kong ganyan, tatagtag ko muna, sabay diretso na po rin sa kasirolang may sarsa ng itlog at kamatis. Ganun lang. So ito, mamaya na to. Ito po guys, tuloy na natin. Kaya ko na to kasi hindi na magbibing, didiretso na lang dito kahit tawa ko camera. Yan. Tanggalin muna natin ang takip para wala nang sagabal. Diretso na po rito yan ipagkakuha ko. Ito ka muna. Uy, putok-putok pa. Pero ano na po yun, alam ko paluto na yun. Pwede nang hinaan yan. Para yung second batch naman na ipiprito ko. Hinaan para hindi matilamsik pagka ilalagay ko rito. Yan, patong ka muna dito. Yan. Yan po ang ibig sabihin kaya gusto ko pang ipit kasi naipapagpag kung ganun yan pag pang ipit. Pagka yung sandok o CNC, hindi mo na pwede ipagpag na ganyan, di ba? Direct sila po doon sa sarsa. Tapos pakukulang ko lang ng konti yun para medyo maghalo ang kumapit ng konti ang lasa ng sarsa sa isda. Pwede rin hiwalay kung gusto nyo, hiwalay yung sarsa, hindi nakasama dyan. Yung iba kasi hindi pinagsasama, nakahiwalay yung sarsa. Tama, hiwalay ko para pagka gusto lang nung katulong ng purong prito lang, nasa sa kanya yun. Kasi sila na magkasama ni mama ko mamaya pag alis ko eh. Ayan. Siguro yung second batch lang yung puro ihiwalay kong prito na lang. Ito yung sasarsahan ko. Ayan. Ay sasama ko sa sarsa. Ayan. Ay papagpag ng mantika, diba? Ayan ang ibig ko sabihin. No? Pag ipit ang gamit nyo. Pag sandok, hindi pwede mo ipagpag na ganyan eh. Ayan. Hop. Mamaya ko na kasi ito. Dito muna tayo sa pagpipirito. Ayan. Takpan muna natin ang tapos dito lang po tayo sa second batch. Second batch na tayo. Teka. Although second batch to, kailangan mag-ingat pa rin. Ingat pa rin ako. Uy. Siyempre, pagpagluto kanina yung pinakamantika niya eh. Yung pinakatubig. Mantika yung pinakatubig niya. Yung unang grupo na pinirito natin. Kaya may balik natin dito para tuyong-tuyo pag nilagay sa mantika. Walang patubig-tubig. Yan. Okay, second batch. Dito muna para medyo matayang-tang yung pinakatubig niya. Yan. Second batch. Ito siguro bukod na lagayan na lang ito. Hindi ko sasama sa shadow to para yung gusto ng purong prito lang. Bahala sila. Bahala na po sila. Pag alis ko, bahala na sila. Ang mahalaga may ulam si mama ko kasi pwede niyang initin na lang ilagay sa rep pagka habang di pa siya nagsasawa rito. Siyempre pag nagsawa na yun mabili na siya siguro ng gulay. Ako kasi kapon bumili lang ako ng lutong gulay para may terno sa
Kasi ako kada kakain, kailangan may gulay. Kahapon wala kaming gulay, ang ulam manok. Kaya bumili lang ako ng lutong ginisang puso. Ngayon, bahala si mama kung magpapabili siya sa katulong pagka nag-abot sila ng dumating ng maaga. Pabili lang siya ng gulay kung gusto niya. Para may ternos ng gulay. Kasi alangan niya, hindi ko na siya maipagluluto ng gulay eh. Dito na tayo sa second batch. Natayang-tang na ba to? Ay, medyo para bagay madali na to, second batch na. Yan. Pwede na magkape pag nilagay ko to. Ito naman, dyan ka na. Hindi na kita kailangan. Dyan ka na. Ito na kailangan ko. Divorce na tayo. Iwalay na tayo. Pag di na kailangan, iwan na sa isang tabi, no? Pero sa kapwa, wag ganun. Kailangan, porque pag di wala ka ng kailangan sa kanya, kailangan mahalin mo pa rin. Hindi, mahal mo lang kapwa mo pag may kailangan ka. Wala lang, naisingit lang habang nagluluto. Guys, ito na po tayo sa second batch. Ito yung sinasabi kong kailangan ma-anticipate nyo yung unang talsik. Kailangan medyo discarding malupit dito kasi mapasok kayo eh. Lalo na kung bangus. Bagay ito, lang to, yung torsilyo lang to. Hindi pa naman masyadong mahirap dito to. Guys, ito na. 1, 2, 3. Bibilis-bilisan nyo na lang paglagay. Yan. Takip agad para walang Yan. At gaya ko ng dati, hinaan ng konti, lakasan na lang pag hahanguin na. Konti lang. Kailangan medyo malakas na medyo mahina. Ayan, ayan. Sabi ko na kanina ito, inulit ko lang. Ayan. Sige po mga guys. Ito muna. Takpan muna natin ulit itong aking sinarsahan. Mamaya ko na asikasuhin yan. So mga guys, ito na po siguro yung talagang last paalam na po to. Ito po, yun po yung pangalawang second batch. Nakita nyo naman kanyan, nilagay ko yan. Basta ganun lang din ang gagawin ko dyan. Ilalagay ko sa o kaya walay na lagayan para pag gagawin ko dito nung katulong. Yun po mga guys, hanggang dito na lang po. Gaya po ng dati. Welcome to my channel ha. Kuya Mon Vlog. Mamaya baka may second video pa po ako. Keep watching lang po mga guys ha. Maraming salamat po. Milyong salamat po sa Diyos. Thank you po for watching. Maraming salamat po sa inyo mga guys. This is Kuya Mon Vlog. Signing off for now. Bye bye po. Bye bye mga guys.